Okay. If ever ba may questions sa mga una nating na-discuss kanina? May mga questions ba no kanina yung sa 1 to 24? None Wala po. naman. Nakikita na yung screen? Nakikita naman na yung screen? Yes po. Okay, game. So number 24, which of the following test is most appropriate for the rapid presumptive identification of Clostridium? Ano nga ulit for Clostridium test, perfringens? For Clostridium perfringens, ano check natin? Nagler. Okay, very good. Your Nagler test. So ano bang Nagler test? So ang Nagler kasi, biochemical test yan, check natin yung lecithinase. So if ever na may lecithinase yung patient, ay yung bacteria, magpa-positive siya. Remember, discuss natin sa previous question, Clostridium perfringens. Bukod sa meron siyang double zone of hemolysis, ano pang meron siya? Lecithinase positive siya. Kaya siya nagpa-positive dito. Cytotoxin assay, usually sa natin ginagamit to? Ginagamit natin to bukod kay Clostridium difficile, ginagamit din natin ang cytotoxin assay for your viruses. What about your fluorescent test? Saan natin ginagamit ang fluorescent test? Sige nga, may makasagot ba? Para saan kaya ang fluorescent test? Okay. Okay, wala. So yung fluorescence test, bukod sa ginagamit natin siya for Treponema pallidum, ginagamit natin din siya for detecting your antigen antibody complexes for your immunosero. Now, what is your SPS tube, SPS test? Ang SPS test naman natin is ginagamit natin to for your blood culture. Pero hindi naman to specific. Basta magpapatubo tayo ng organism. Kinagandahan lang dito, in the advent of technology, yung mismong machine na pinapatubo natin, yung mga organism, sila na din yung nagba-biochemical testing. So since sila na yung nagba-biochemical testing, sasabihin na kagad nila sa atin kung ano organism yun. Next, 25. Which of the following test is most appropriate for the rapid presumptive identification of Streptococcus anaerobius? So for Streptococcus anaerobius, anong ginagamit natin dito? Okay. Di ba? Sa mga choices natin, mapapaisip tayo kung ano yung talagang kasi anong rapid eh. So malilito tayo dito, pwede natin sagutin yung iba. Actually, si Streptococcus kasi, based sa choices, ang pinaka-best answer would be SPS or blood culture. Kasi hindi siya magpapakita sa Degler, hindi natin siya ma-identify. Cytotoxin, wala naman siya mga toxin na rinirelease, so hindi din to pwede. Fluorescent test, kung may antibody present, pero rarely kasi tayo nakakagamit ng fluorescence for Streptococcus. So the best answer would be still blood culture here. Yun na yung pinaka-rapid para sa kanya. Next. 26, a curved gram appearance on gram stain is characteristic of which of the following? Sino kaya sa mga to ang meron daw curve? Appearance sa gram stain. Sige. Pagbibigyan ko, since nice to know lang din kasi to, ang curve appearance on gram stain, nakikita natin yan kay Clostridium. Kay Clostridium ramosum, no? Kay Clostridium ramosum, nakikita natin yun. So remember, ano bang makikita natin for Clostridium? Remember Clostridium along with your Bacillus? Ano sila? Mga spore-forming bacteria sila. Ano pang kaya natin tandaan dito? Ang mga Clostridium ay gram? Ano mga Clostridium? Gram positive or gram negative?
Sino makasagot? Anong Clostridium? Gram-positive or gram-negative? Positive po. Okay, very good. Gram-positive. Okay, next. Saan ba na tayo nakikita si Clostridium ramosum? Si Clostridium ramosum actually part yan ng human gut flora natin. Okay, 27. Meron tayong organism na frequently misidentified as enteric dahil nagpo-produce daw siya ng maraming H2S. Anong organism kaya ito nagpo-produce ng napakaraming H2S? Misidentified daw as enteric pathogen. Sino kaya dito? Sige, saan nga tayo natigil kanina magtawag? So, sige, simulan ulit natin sa simula. Carl Joshua. Carl Joshua. Nandiyan ka ba, Carl Joshua? Mukhang wala si Carl Joshua. Carl Joshua. Anong sagot natin dito kay number 27? Organism na frequently misidentified as enteric pathogen dahil nagpo-produce ng maraming H2S. Okay. Sige na nga. So the answer here is actually your Schwannella putrificans, no? Minsan tinatawag din siyang Pseudomonas putrificans. Okay. Your call ends in 10 minutes. If ever na na-close to, ulitin na lang natin. So 28, a test for hydrolysis of esculin in the presence of bile is especially useful in identifying species of the genus. Saan natin ginagamit ang bile esculin test? A po, sir. Okay, very good, your A. Para ma-identify si Staphylococcus, ano ginagamit nating test kay Streptococcus para ma-differentiate? It's actually your Staphylococcus strep para ma-differentiate siya. Anong test ginagamit natin? Catalase po. Okay, catalase. What about your Staphylococcus aureus with your epidermidis? Paano natin siya differentiate? Coagulase po, sir. Okay, coagulase. Very good, no? So number 29, the organism associated with a disease characterized by the presence of pseudomembrane in the throat and production of exotoxin. Ano kaya to? May pseudomembrane in the throat, may production of exotoxin. Kahit na lang ito, pseudomembrane in the throat, sino kaya to? Si diphtheria po. Okay, very good. Your Corynebacterium diphtheria. Ano nga pathology dyan? Yung exotoxin kasi na rini-release niya, inhibits elongation factor 2. Yung elongation factor 2, pag na-inhibit yan, nagkakaroon tayo ng protein destruction, no, ng cell death. Your Staphylococcus aureus, wala siyang kinalaman sa pseudomembrane. Ano mga kinakos niya? Nandyan yung from simple na food poisoning. Pwede din siyang lumala pumunta sa tawag nating toxic shock syndrome. Your Streptococcus pyogenes naman, pwede as simple as erysipelas or sore throat, pero hindi siya nagkakos ng pseudomembrane. Sore throat lang. Though pwede din siyang mag-cause ng toxic shock syndrome pero milder compare kay Staphylococcus aureus. Next, 30. Arizona isolates formerly were considered a separate genus. These organisms, because of their characteristics, are considered members of the genus. Saan na daw nakikita ang genus Arizona? D po. Ay, joke lang. A po pala. A. Okay, A. Sure, Arizonas are now considered part of the genus Salmonella. Next. Flavobacterium tsaka Pseudomonas cepacia are easily differentiated by which test? Anong test kaya ang nag-differentiate dito? Ano kayang ginagamit natin pan-differentiate, no? Flavobacterium tsaka Pseudomonas cepacia.
Sige, tawagin natin si... Sige, kuya. Thank you. Si Danica. Anong sagot mo dito, Danica? Danica, anong sagot mo dito? Hindi narinig. Dominic, ikaw. Anong sagot mo dito, Dominic? Labo, tsaka Pseudomonas. Oxidate po. Okay, oxidase. Actually, both of them are oxidase positive. No? The difference would be their motility. Your Pseudomonas cepacia kasi motil siya, si Flavobacterium hindi siya motil. Okay, that's the main difference. Next, excluding influenza, which of the following viruses is a common cause of acute respiratory disease? Respiratory disease daw, sino bukod kay influenza? Tawagin natin si Joreen Ann Escania. Joreen Ann? Okay, sige. So, ang sagot dito actually is adenovirus. Alam natin ng papillomavirus or pati kasama na dyan si HPV is common for your warts and your cervical cancer. Alam din natin na si cytomegalovirus, nagkakos siya ng mga sakit sa immunocompromised, nagkakos din siya ng tinatawag nating infectious mononucleosis like symptoms. Rotavirus, alam natin ang common cause of infantile diarrhea. So it's actually adenovirus no, for respiratory diseases. Next, which of the following tests may be used to differentiate your Cardiobacterium hominis from your Actinobacillus species? So, Cardiobacterium from your Actinobacillus. Anong sagot mo dito, Larsen? Larsen, anong sagot mo dito? Urease po, sir. Urease. So actually, both of them are urease positive. No? The difference would be your oxidase. Okay, so oxidase ang difference sila. Okay, so oxidase ang nagdi-differentiate sa ating Cardiobacterium hominis from your Actinobacillus species. Next, number 34. Which broth is used for the cultivation of anaerobic bacteria in order to detect volatile fatty acids? So una, kailangan mapapatubo yung anaerobic. Pangalawa, kailangan natikita yung fatty acid chains. Sino kaya dito? Letter B. Boy. Letter B, boy. Okay, your pre-reduced peptone yeast extract glucose. Itong peptone yeast extract glucose kasi dito, kaya natin gamitin para ma-identify yung mga volatile fatty acids. Next. Sige nga, pabigyan ako ng example. Example ng anaerobic bacteria. Na nakikita as normal flora sa gut natin. Okay? Rose Mycobacterium. Mycobacterium. Yes, medyo. Hindi, Mycobacterium is not anaerobic. It's aerobic. Kaya nga nakikita natin siya sa respiratory droplets. Yung sa gut, sa ating tiyan, sino kaya yung common? It's actually your Bacteroides fragilis, no? So your Bacteroides fragilis is an anaerobic bacteria. Next, growth inhibition daw by your T2H is used to differentiate MTB from which other Mycobacterium? Kanino kaya dinidifferentiate by using this growth inhibition by your T2H? C po. C po. C, very good, your Mycobacterium bovis. So si tuberculosis tsaka si bovis kasi sila usually yung pinag-aano natin, pinagko-compare kasi may mga similarities talaga sila. So you need specialized test para ma-differentiate talaga silang dalawa. Next. The yeast form of which dimorphic fungus appears oval or elongated cigar shape, some with multiple buds.
Una, A. dimorphic. Okay, very good. A. Ano pang patatandaan natin kay Sporotrix, Kenkay? Ano yung usual ng mga pasyente dito? Anong ginagawa nila? Anong trabaho? Admira. Okay, very good. You're Rose Gardener. Pag tinignan naman natin sa microscopic, ano yung pathologic o pathognomonic na makikita natin dito? For Sporotrix, it's your asteroid bodies. Okay, make sure na matandaan nyo, no? Asteroid bodies, Rose Gardener, sugar shape. Pag nakita yun, isipin kagad si Sporotrix. Next, your furoxone susceptibility is a test used to differentiate what organisms? C. Okay, very good. Your C. No, Staphylococcus from Mycococcus. Si Staphylococcus from your Pseudomonas, madali lang ma-differentiate yan kasi gram-positive yung isa, gram-negative isa. Bakit pa tayo magpapakahirap? Streptococcus from Staphylococcus, we're gonna use our catalase test. Streptococcus from Mycococcus, pwede din ang catalase test. So, sagot dito is letter C. Next. Laboratory professionals are at risk for disease transmission. The majority of cases of laboratory-related infections are associated with majority daw ng infection na nakukuha natin sa labs associated with C. C. Very good. Your infectious aerosol. Hindi naman common na meron tayong test animal sa hospital sa lab. Yung punctured wound, bihira lang naman to, especially kung hindi tayo maingat. Contamination of abraded skin, lagi tayo naka-PPT, so dapat hindi expose yung mga skin